Good morning mga idol, ikaw ba isang mananahi at naghahanap ka ng tutorial about sa pananahi at pag-pattern making? Huwag kang mag-alala mga idol, na sa tamang landas ka. Tama-tama po ang channel na napuntahan mo. At ngayon po mga idol ay ituturo ko sa inyo yung detalye at step by step kung paano nga ba ginagawa yung pattern ng pantalon. Siya nga po pala mga idol, ako po pala si Marvin Pastor. 13 years na po ako nagtatahi at nagpa-pattern making. At sisiguraduhin ko po sa inyo mga idol, hindi po masasayang ang panonood nyo at hindi po masasayang ang pagdalaw nyo dito sa munting channel ko. Disclaimer lang po pala, hindi po ako professional na mananahi. Meron lang naman po akong 13 years of experience. Oh my God! Wow! Na pwede pong ma-share sa inyo. Sana po mga idol, meron po kayo matutunan. At bago po natin simulan yung tutorial mga idol, intro muna tayo. Simulan na po natin ang tutorial. Bago pala tayo mag-umpisa mga idol, ito po yung mga gamit na kailangan natin. Curve stick, skwala, ballpen, lapis or marker, ruler, tsaka medida. Ngayon mga idol, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung ano yung parts ng skwala. Ito yung short arm, ito yung long arm. Tapos mga idol, isimulan na po natin. Ito po pala yung sukat ng pantalon na gagawin natin. Sukat po ito ng babae. Kung mapapansin nyo po, yung crotch niya is 25, which is high waist. Kasi madalas naman po mga idol, sa pantalon ng pambabae, kadalasan talaga high waist kasi gusto po nila sexy. Ngayon po mga idol, yung length nito is 38, yung waistline is 30, yung hips po nito mga idol is 38, gagawin po natin 39 para merong allowance. Tapos yung hita, ito yung 23 and a half, gagawin po natin 24 and a half. Pagkatapos po yung tuhod, ito, knee, gagawin po natin 18. Yung sa laylayan po ng pantalon is 14. As is na po yan, 14. Ayun ang mga idol, hindi na natin patatagalin, simulan na natin. Ngayon po ang unang gagawin nyo ay maguguhit po kayo dito. Maglalagay lang kayo dito ng clearance, siguro mga 4. Yan. Guguhitan nyo po ito. Dito po mga idol, pag naguhit kayo dito, siguraduhin nyo na diretso ito dito sa eskwala. Itong gilid na to para hindi po tabi-tabingi yung guhit nyo. Yan po. Yan yung unang step. Ngayon po ang kukunin natin yung crotch. Ngayon mga idol, ang pantalon po ng babae, kadalasan po ang sukat ng waistband is 1 1/4. Yan po. Kaya itatapat po natin sa 1 1/4. Itong guhit na to 1 1/4 kasi ilalabas po natin yung sukat ng waistband. Pagkatapos po nun, yung crotch, sukat po ng crotch is 25 and a half. Ngayon po, dito sa medida, hanapin natin, ganyan po mga idol ha, huwag kayo malilito. Nakasukat po ng 1 1/4 dito. Pagkatapos po mga idol, sisilipin nyo sa ilalim. Dito po makukuha ang sukat ng crotch, 25 and a half. Yan po. Dito po sa ilalim ng inches, centimeter po yan. Yan po yung sikreto kung paano makuha yung tamang sukat ng crotch. 25 and a half po dito, 25 and a half. Pagkatapos po nun, diretso na tayo, huwag nyo bibitawan yung medida. Diretso na tayo, kukunin natin yung sukat ng pantalon, which is 38. Pagkatapos po nun, lalagyan natin ng 2 inches na allowance sa laylayan para pantupi po yun. Ang kasunod naman na kukunin natin ang sukat ng tuhod, kung saan banda yung sa tuhod. Ngayon po, galing po dito sa crotch, papunta dito sa laylayan na pantalon is 28. Mamarkingan nyo po yung kalahati niyan, yung gitna. Ang gitna po ng 28 is 14. Umakyat lang po kayo ng 1 and a half. Yun na yung sukat ng tuhod. Katapos po,
Guguhitan na natin dito. Diretso lang po natin to. Ito na po yung sukat sa tuhod. Huwag pala kayo mainip mga idol, medyo mahaba-haba po yung video na gagawin natin. Sisiguraduhin ko po na hindi masasayang yung oras na ibinigay nyo dito sa channel natin. Ito po. Guguhit lang po ito. Pagkatapos po nun, meron na tayong 5 guhit. It's sa waistline, sa tuhod, sa crotch, sa laylayan. Pagkatapos po nun, ang kasunod na gagawin natin ay maglagay lang tayo dito ng 3 inches. Galing dito mga idol, 3 inches. Pagkatapos po, urong lang tayo ng 1 inch dito. Tapos, saka natin kukunin yung sukat ng hips. Ang sukat po ng hips is 39. Dito mga idol dito itutukod sa 1 inch na to, 39. Ngayon mga idol, i-divide po natin yung 39, di-divide natin sa 2. Kaya 39 divide 2, dito pa yung mga idol makikita. Sa short arm, dito nyo pa makikita ang 39. Itong 18 na to, ito 19, 38. Ito po yung sa pagitan nito, 38 at 40. Ibig sabihin, nandyan yung 39. Pagkatapos po noon, magdadagdag kayo ng mga 1 and 1/4 lang. Pwede po yung 1 and a half. Yung iba po nyo, ginagawang 1 and a half. Pagkatapos po noon, kukunin nyo lang dito, yung sa eskwela mga idol, kung papansin nyo, kinuha lang natin yung kwadrado dito. Nakapantay dito. Dahil malaki yung balakang nito mga idol, uurong, galing po dito, uurong po ako ng 1 and 1/4. Pagkatapos po ng 1 and 1/4, ikukunik ko na po yan dito sa ilalim. Yan. Tapos, lalagyan na lang yan ng ganyan mga idol. Tapos, allowance yan dito sa sewing allowance. Ngayon, dito pa rin sa short arm, dito natin kukunin yung waistline. Ngayon po, ang waistline is 30. I-divide 2 lang natin, kaya makikita nyo, itatapat natin sa 15. Yan na po yun, 15. Pagkatapos nun, magdadagdag tayo ng sewing allowance. Itong guhit po natin dito, ikukunik lang po natin siya dito sa gitna po nito, kasi malaki po yung balakang nito. Kailangan po natin makabuelo po dito. Maliit po yung balakang mga idol, pwede nyo pong i-direct dito yung guhit. Pero dahil ito malaki yung balakang nito, dito tayo bubuelo. Sa gitna po nito mga idol, yan po. Ito po yung sewing allowance. Pagkatapos po nyan mga idol, akyat kayo dito ng 1 cm. Tapos lubog po kayo, bababa po kayo dito ng 1/4. Ito mga idol dito. Pagkatapos po nyan mga idol, kukunin nyo po yung center nito mga idol. Galing po dito hanggang dito, yung center po kukunin nyo. Basta hatiin nyo lang po ito. Tapos pag nakuha nyo na yung kalahati, uurong po kayo ng 1/2 inch papunta po dito. Tapos yun na po yung magiging guhit nyo pababa dito sa laylayan. Tapos yung sukat po nito idol sa laylayan is 14. Para makuha po ninyo ay mga idol yung sukat na 14 sa laylayan, itatapat nyo lang dito sa short arm 14. Dito 14. Tapos hahanapin nyo rin yung 14 dito sa banda sa gitna. Guhit nyo lang sa dito ang kabilang. Tapos mga idol, yung sukat po ng tuhod natin is 17. Ngayon gagawin natin 18 para mayroon pong allowance. Dito pa rin po sa short arm ng squala, hanapin nyo yung 18 dito. Tapos yung 18 din dito banda. Yan na po yun.
18 dito sa gitna, 18 dito, tapos dito. Lalabas po yung sukat na. Pagkatapos yung mga idol, i-connect nyo na po ito. Yung sukat po dito sa laylayan tsaka sa tuhod. Lalagyan nyo lang po mga idol ng pauka dito sa laylayan para hindi po sumikip pag dinupi. Ganyan po mga idol. Dito po sa laylayan may pauka po yan para hindi masigip pag tinupiin sa laylayan. Pagkatapos po nun, i-connect na rin po natin itong dito sa tuhod hanggang dito sa hita. Yan. Tapos ganun din po dito. Tingnan nyo lang po mga idol kung paano po ginamit yung curve stick para makuha nyo po yung maganda, yung swabe lang po na kurba. Yan. Binabaliktad ko lang po yung curve stick katulad po nito, tapos para i-diretso dito, ibabaliktad ko lang yung curve stick para makuha naman dito ganda. Pagkatapos po nyan mga idol, tapos na po yung front part natin. Proceed na po tayo sa back part. Dahil po malaki yung balakang nito mga idol, galing po dito, uurong po ako ng 2 3/4. Ngayon po maglalagay ako ng sewing allowance dyan. Tapos magdadagdag din po ako ng magdadagdag din po ako dito ng 1 1/2 para po sa piga dito sa likod. Naglagay tayo dito ng 1/2 inch, tapos 1 1/2 dito para sa tacks. Ngayon kukunin natin yung sa waistline. Ang waistline po nito mga idol is 30. Ibig sabihin po dito sa short arm pa din ng skwala, kung 30 yung waistline, ibig sabihin yung 15 po yung guguhitan natin. Kasi 30 divide 2 is 15. Ito po yun mga idol. Pagkatapos po nun, dito po mga idol, galing po dito sa guhit na to, ikaganyan lang muna, ipoposition lang po muna natin mga idol yung eskwala natin ng ganyan. Tapos titignan natin kung makukuha natin yung titignan natin mga idol kung makukuha natin yung sukat ng hips. Ngayon ang sukat po ng hips is 39. May 1/4 po dito mga idol na allowance yan sa zipper. Tapos allowance nun din naman dito sa tahi. Ayun mga idol, ito po yung 39. Ang kasunod na gagawin natin mga idol, uguhitan na natin to dito. Tapos galing dito mga idol sa tuhod papunta dito, 1 inch lang po yan dito mga idol. Dito sa tuhod 1 inch lang po yan. Ito po yung sa back part. Yan. Tapos ikukunik na po natin to dito. Galing po dito mga idol, ikukunik natin siya dito. Tapos pagagandahin nyo na lang yung kurba dito mga idol. Yan. Kuhang-kuha po yan mga idol yung sukat ng hips. Kailangan po kasi natin habulin yung sukat. Pagkatapos po yan mga idol, ang susunod na gagawin natin ay magguguhit tayo dito. Galing po dito sa front, bababa tayo ng 1 cm. Pagkatapos yan mga idol, kukunin na po natin yung sukat ng hita. Ngayon, ang sukat po ng hita is 24. Titignan natin. Yan po mga idol, tamang-tama po yung 24. Pag sinukat po dito, maglalagay na kayo dito ng allowance. Yan. Yan. Huwag nyo po isasagad kasi sewing allowance yan. Yan. Tapos 24. Yung 24 yung 1/4 mga idol. Pwede yan. Walang problema yung 1/4 lang naman yung susobra. Yan po. Ikukunik na rin po yan mga idol. 1 inch din po yan dito. Kung 1 inch dito, 1 inch yung dito sa kabila. Ganon din dito ay mga idol sa laylayan, 1 inch din po yan. Kasi yan po yung sewing allowance. Ikukunik na po natin yan.
Tapos po ng mga idol, bago natin makalimutan, lalagyan muna natin ang bulsa sa harapan. Ganito po. Maliit na babae lang naman yung may-ari nito, kahit yung bulsa nito is nasa 5 3/4 lang. Yan. Pagkatapos po nun, yung sa back rice, kailangan makumpleto natin to para matapos na natin yung pattern natin. Ganyan lang po. Ganyan lang po yung posisyon ng skwala. Itutukod nyo lang dito. Yan. Akit kayo dito ng 1 cm yung akit dito. 1 cm din dito. Pagkatapos po nun, ikukunik nyo lang to. Meron na kayong back part. Tapos dito, ganyan lang po. Kukunik nyo lang din dito. Ito yung front part. Ito yung front part, ito naman yung back part. Matapos ng mga idol, hindi po yan makukumpleto kung walang piga sa likuran. Para makuha nyo po yung guhit dito, para makuha nyo mga idol yung tack dito sa likuran, hahatiin nyo muna. Ang sukat dito is 9. Ngayon, ang kalahati is 4 1/2. Purong po kayo ng 1/2 inch. Yun na po yung sukat ng yung task natin sa likuran. Tapos dahil high waist naman to, siguro kahit 4 1/2, pwede na yung 4 1/2. Tapos yung 1 1/2 dito mga idol, nilagay natin na allowance para sa tax, ililipat natin siya ngayon dito. Kaya yung 1 1/2 dito, bali 3/4 dito sa kabila, 3/4 din dito, ang total nyan is 1 1/2. Yan na po yung mga idol. Yan na po yun. Ang waistline po nito is 30. Pambabae po pala ito mga idol. At yun na nga mga idol, natapos na po natin yung tutorial sa pag-pattern ng pantalon. Sana po may natutunan kayo. At maglalambing po ako sa inyo mga idol. Sana po suportahan nyo po yung channel natin. By the way po mga idol, ito po yung unang vlog natin. Kaya pasensya na po kayo kung medyo kabado pa po ako at hindi pa po ako sanay sa pag-vlog. At kung meron po kayong kakilala na mananahi na palagay nyo kailangan ng tutorial na to, sana po ay i-share nyo po sa kanila, nung sa ganun po marami po tayong maaabot. At sana po mga idol, pakipindot na rin po yung subscribe button dyan, paki-like and share na rin po, pakipindot na rin po mga idol yung notification bell para palagi po kayong updated sa mga bagong videos po na ilalabas natin. Sana po mga idol may natutunan kayo. Kita-kits na lang po tayo sa next video.